Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabagong ulat tungkol sa minomonitor nating bagyong Wilma ngayong araw ng Sabado ika-6 ng Disyembre taong 2025. Ang bagyong Wilma ay naglandfall na sa rehiyon ng Samar. Taglay pa rin ito ang maximum sustained winds na umaabot sa 45 km per hour at pagbugso ng hangin na hanggang 55 km per hour na may central pressure na 1,004 hectopascals. Kumikilos ito patungong kanluran ng mabagal. Mula sa ating pinakabagong satellite image, makikita ang maulang panahon na dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Wilma at hanging amihan. Nakataas ang tropical wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Luzon, timog na bahagi ng Sorsogon, mainland Masbate kabilang ang Ticao Island at Romblon. Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte. Southern Leyte, Cebu kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Siquijor, hilagang at gitnang bahagi ng Negros Oriental, Gihulngan, Canlaon, Valle Hermoso, La Libertad. Himalalod, Tayasan, Ayungon, Bindoy, Manhuyod, Bais, Pamplona, Tanhay. Amlan, San Jose, Dumaguete, Valencia, Sibulan, Bacong, Mabinay, Bayawan, Basay, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at Antique. Mindanao, Surigao del Norte kabilang ang Siargao at Bocas Grande Islands, Dinagat Islands, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, hilagang bahagi ng Agusan del Norte, at Camiguin. Ang wind signal ay nagbabala sa publiko tungkol sa panganib na dulot ng hangin. Ang lokal na hangin ay maaaring maging mas malakas sa baybayin at mataas na lugar na direktang nalalantad sa hangin, habang mas mahina sa mga lugar na nakatago. Maaaring magdulot ng minimal hanggang minor na pinsala ang malakas na hangin sa mga lugar under signal number 1. Bukod pa rito, ang hanging amihan ay magdudulot ng malakas hanggang malakas na pagbugso ng hangin ngayon sa karamihan ng Luzon, Visayas, at Zamboanga Peninsula kahit na hindi sila under wind signal lalo na sa baybayin at mataas na lugar. Maging alerto at updated sa mga bagong ulat. Dahil sa bagyong Wilma at hanging amihan, may nakataas na weather advisory para sa malalakas na pag-ulan na mararanasan ngayong araw hanggang bukas ng gabi. 100 hanggang 200 mm, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, at Biliran. 50 hanggang 100 mm, Leyte, Cebu, Negros Occidental, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, at Antique. Ang shear line ay nagpapalakas din ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Timog na Luzon, at Bicol Region. Sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at Sorsogon, nararanasan din ang malakas na pagbugso ng hangin dahil sa epekto ng amihan, shear line, at bagyong Wilma. Paano bumubuo ang bagyo? Ang hanging amihan ay may malamig na temperatura, habang ang easterlies ay mainit na hangin na nagmumula sa silangan. Kapag nagkasalubong ang dalawang weather system na ito, lumilikha ito ng mga kondisyon na maaaring magbunga ng thunderstorm. Kapag lalong lumakas, maaari itong maging low pressure area hanggang sa maging bagyo na nagdudulot ng malawakang pag-ulan. Ang mga cloud cluster ang siyang nagdudulot ng pag-ulan na nakikita natin sa satellite image. Sa kaso ni Wilma, ang malalakas na pag-ulan ay nasa Bicol at Samar region at mas kaunti ang pag-ulan sa sentro ng bagyo kaysa sa paligid nito dahil sa enerhiyang kinukuha nito mula sa amihan at easterlies. Ang shear line na nakikita sa satellite image ay may epekto rin sa bansa. Batay sa pinakabagong track, ang bagyong Wilma ay patuloy na nanalasa sa Samar region at maglalakbay patungong Biliran, Leyte, Cebu, Negros Islands, bago tumungo sa Palawan. Dahil sa mabagal niyang paggalaw, magtatagal ang pagkakaranas ng pag-ulan sa Timog na Luzon, buong Visayas, at hilagang bahagi ng Mindanao. Paalala, kahit saan maglandfall ang sentro ng bagyo, apektado pa rin ang mga kalapit na lugar. Maging alerto at huwag baliwalain ang epekto. Maghanda tayong lahat para maiwasan ang malubhang pinsala. Kondisyon ng karagatan. May nakataas na gale warning sa mga sumusunod na baybayin, kung saan inaasahan ng alon na umaabot sa 2.8 hanggang 5.5 metro lubhang mapanganib para sa maliliit na sasakyang pandagat. Silangang baybayin ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, hilagang baybayin ng Quezon, Camarines Norte. Hilagang baybayin ng Camarines Sur, hilagang at silangang baybayin ng Catanduanes, silangang baybayin ng Albay, silangang baybayin ng Sorsogon, hilagang at silangang baybayin ng Northern Samar, at silangang baybayin ng Eastern Samar. Ang ibang bahagi ng karagatan ay makakaranas ng katamtamang hanggang magaspang na kondisyon.
Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapalaot at pagtungo sa baybayin sa mga lugar under gale warning dahil sa mapanganib na hampas ng alon. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan po ang ating kasamang magbibigay ng mahalagang detalye. Ingat po mga kababayan at sana ligtas tayong lahat sa pagdaan ng bagyong Wilma. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Wilma. Itong si Wilma ay nananatili sa tropical depression category. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y mabagal na kumikilos sa direksyon na kanluran. Meron din tayong ibang weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Isa na dito ang northeast monsoon, pati na rin ang shear line. Dahil sa combined effect na itong shear line at ng bagyong si Wilma, naasahan natin ilang bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng significant rainfall. Para naman sa forecast track, ito natin si bagyong si Wilma, naasahan natin tropical depression category lamang ito na pagtawid nito sa ating kalupaan. Kung mag-i-intensify man po ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility o kaya dito sa may West Philippine Sea. At multiple landfalls din po ang ating inaasahan dahil dadaan nga po ito dito sa may Kabisayaan po natin, patungo na rin dito sa may Palawan. So halos same track po din siya netong si Verbena na multiple landfalls po ang inaasahan. Pero para sa ating mga kababayan, huwag po natin hintayin yung landfall. So dapat po naghahanda na rin po tayo dahil naasahan natin yung mga pag-ulan at mga bugso na malakas na hangin na dulot netong si Wilma. Posible ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Tuesday. So signal number 1 po, ang pinakamataas po natin tinataas kapag tropical depression category ang ating bagyo. Dahil na rin sa bugso netong northeast monsoon or amihan, inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Bukas naman, makakaranas din ng malalakas na bugso ng hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Zamboanga Peninsula. By Monday, most of Luzon, Eastern Visayas, pati na rin dito sa may Western Visayas. Para naman sa rainfall na dala netong shear line, pati na rin netong si bagyong Wilma, kung makikita natin, meron tayong mga color orange. Ito po yung 100 to 200 millimeters of rain na inaasahan po natin. Ito sa may Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Masbate, Samar, Biliran at Eastern Samar. Ito po ay dulot po ng shear line. Samantala, dulot naman ito sa bagyong si Verbena, yung pagtawid po niya, inaasahan natin na 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Romblon, Camarines Norte, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Cebu at Leyte. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin at maghanda din po tayo, lalo na po sa pagtawid po na itong si bagyong Wilma, dahil po inaasahan po natin mga posibilidad ng mga flash flood, pati na rin ng mga pagbuho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa posibleng mga paglikas na kailangan natin gawin. Tomorrow naman po, inaasahan po natin December 7, makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rain yung halos buo pong Bicol region, pati na rin dito sa may Romblon, Aklan at Capiz. Dulot po ito ng shear line at ito naman sa may Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental ay dulot naman nito si bagyong Wilma. So, Sunday evening naman at Monday evening, dulot ng shear line ay naasahan natin. Meron tayong 50 to 100 millimeters of rain dito sa eastern section ng Luzon, pati na rin sa ilang bahagi ng Mimaropa. Yan po muna latest po natin. Mamaya po ulit tayo.